Lani! Ma'am? Huminto si Lani sa pagpaplansya. Nilinga ang pinto kung saan nanggagaling ang galit na sigaw ng among babae na si Vera. Nagbukas yun at agad na tumama sa mukha niya ang isang damit. Alam mo ba kung gaano kamahal yan, ha? Dahan-dahan niya sinambot ang bestida at binalingan ang nandudumilat na amo. Mahal pa yan sa buhay mo! Tignan mo! Tignan mo! May lukot pa! Gigil na lumapit ang ginang, hinawakan ng likod ng buhok niya at hinablot ang damit. Ipinakita ang napakaliit na lukot na hindi na nadaanan ng plansya. Tonta ka talaga! Pasensya na po, ma'am! Pasensya! Hinila nito ang buhok niya para humarap. Ginagawa mo ba na mabuti ang trabaho mo, ha? Pagpapaalipin na nga lang kailangan mong gawin, hindi mo magawa! Pabalya siya nitong binitawan. Muli rin ibinato sa kanya ang damit. Ikakaltas ko yan sa sahod mo. Ma'am Vera, o ano? Napakurap si Lani. Nag-aalala ka na lalong madagdagan ng utang niyo sa akin? Ang taas-taas kasi ng pangarap mo. At talagang akala mo magiging abogado ka? Nakita niya ang pag-isi nito para bang wala itong kahit konting bilib sa kakayahan niya. Hanggang dyan ka lang sa pagiging kasambahay. Kaya tantanan mo ng pangarap mo na yan. Ang gawin mo, pag-aralan mo ang tamang pagpaplansya ng mga damit ko at pagkukod-kod ng banyo. Sinipat pa siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Ilusyonadang katulong. Napapikit si Lani ng malakas na magsarado ang pinto ng kwarto. Marahan niyang pinulot ang damit. Anak, akin na yan. Agad niyang pinunasan ang mga luha na pumasok sa loobang ng ina na si Helen. Maganda ka na sa pagpasok. Pinalitan siya sa pwesto ng ina pero dahil hindi nakilos ay nilinga siya nito. Anak, malungkot nga ito nilinga. Anong nangyari? Dapat ko pa po ba ituloy ang pag-aabogado ko, Nay? Nakangiting hinawakan ni Helen ang kamay ng kaisa-isang anak. Ngayon ka pa nagkaroon ng alinlangan, anak? Ilang taon ka na nag-aaral, kahit mahirap kinakaya mo. Magaan ang pagpapaalala nito. Hinaplos pa nito ang mga kamay niya. Ayos lang ang mapagod. Pero ang sumuko, parang wala yon kay Attorney Lani Banaag. Doon siya napangiti kahit muling nangilit ang mga luha. Kaya sige na, ako nang bahala sa mga trabaho mo rito. Salamat, Nay. Madilim na nang lumabas siya sa malaking bahay ng amo para magtungo sa law school kung saan siya isang scholar. Ganoon umiikot ang buhay niya, kasambahay sa umaga at estudyante naman sa gabi. Sa kanilang estado, ang akala niyang pag-aaral ay magiging mas mahirap pa, pero ibinigay ng Diyos ang angkin niyang talino na naging daan niya para matupad paunti-unti ang pangarap. Mahaba-haba na rin ang taon na iginugol niya sa pag-aaral at lahat ng pagsisikap ng iyon ay para sa kanyang ina na noon pa man ay kasambahay na. Sa isang night class, pumasok ang dalaga. Ang sipag naman talaga ni Lani. Napangiti siya na lumapit ang kaklase na si Belinda. Wala kang kahit isang absent, ha? Ngumiti siya rito. Pinipilit kong hindi mawala sa klase. Ayokong maapektuhan ng grades ko, lalo na at malapit na tayong graduate. Oo na, ikaw na ang magtatapon sa bar exam. Sabagay, deserve mo naman lahat yan. Mahirap ang mag-iisang working student na tulad mo. Seryosong dugtong na kaibigan. Minsan nga, gusto ko na sumuko. Pero sa tuwing naiisip ko si nanay at ang pagsasakripisyo niya, mas gusto ko pang mauntog ang ulo ko sa antok habang nagkaklase kaysa ang isuko ang kagustuhan kong maging isang abogado. Kaya nga hinaangaan kita, Lani. Persigido ka at alam kong ano talaga ang gusto mo. Ngumiti naman siya. At yon ay ang maging isang lawyer. Siguradong sagot niya. Malalim na ang gabi na makauwi si Lani. Mabigat na ang mga talukap ng kanyang mga mata.
Sa likod ng bahay ang kanyang diretsyo na makapasok sa gate. Madilim sa loob ng maliit na kwarto at sa matigas na sahig na kahiga ang ina na mahimbing na ang tulog. Napangiti siya ng mapait nang matuon ang atensyon sa kamay nitong may mga kalyo buhat sa pagtatrabaho. Konting tiis na lang, nanay. Maya alis ko rin kayo rito. Sa halip na magpahinga ay diretso siya sa silya sa harap ng maliit niyang mesa. Inilabas niya mula sa bag ang ilang libro para magbasa. Lani, anak, halos hindi niya maimulat ang mga matang mahapdi pa na marinig ang mahinahong boses ng ina. Nay, agad niyang itinaas ang ulo na makita ito. Nakatulog ka na naman dito sa mesa mo. Napatingin siya sa sarili at naroon nga siya sa mesa kasamang ilang librong nakabukas pa. Pinanood niya ang inang nagbihis ng uniforme ng kasambahay. Ituloy mo lang ang tulog mo. Ako nang bahala sa trabaho rito sa bahay. Nang luminga ito ay ngumiti naman siya. Kailangan ko rin mag-review. Sa susunod na linggo, graduation na namin. Pagkatapos po, magta-take na ako ng bar exam. Kaya kailangan mo ng mas maraming pahinga. Lumapit si Helen sa anak, buong pagmamalaki itong pinagmasdan. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Sino bang mag-aakala na ang isang kasambahay na tulad ko magkakaroon ng anak na abogado? Nay, dahil po yun sa inyo. Kung hindi dahil sa hirap nyo at sakripisyo, hindi ako makakapag-aral. Katwiran naman niya. Magaling ka mga twiran. Siguradong magiging magaling kang abogata. Nakangiting sagot ng ina. Sige na. At araw ng palengke ngayon. Paalam nito. Ingat po kayo. Pinanood ito ni Lani na lumabas at ang maiwas sa kwarto ay bumaling siya sa mga libro na muling bumukas ang pinto. Nay, may nakalimutan po ba kayo? Hindi na niya naituloy ang sasabihin na makita ang among babae. Nakahalukip-kip ito, nakataas din ng isang kilay. Good morning, trying hard attorney. Sarkastiko nitong bate. Marahan tumayo si Lani. Ma'am, buti naman at alam mo pa kung sinong amo sa ating dalawa. Bakit na dito ka pa sa kwarto mo? Samantalang ang dami-daming gawain sa labas. Kung hindi mo kayang pagsabayin ang pagiging alila at ang mataas mong pangarap, tatanggalin na lang kita. Wag po, ma'am. Kailangan ko pong makapag-ipon para sa pagre-review ko. Agap niya sagot. Dahan-dahan naglakad si Vera. Nang huminto ito at sulyapan ang ilang libro sa kanyang mesa ay tumaas ang sulok ng labi nito. Talagang porsigido ka maging isang lawyer, no? Ani nito nang magbaling sa kanya. Wala naman pong imposible. Basta marunong magsumikap, sagot niya. Natigilan naman ang amo pero muli na sarkastiko nagsalita. Alam mo, yung pagiging abogado para lang yan sa mga kayang magka-afford. Hindi tulad nyo mag-ina na hanggang leeg na ang utang sa akin. Kaya lumabas ka na bago pa tumaas ang dugo ko sa'yo. Wisit itong lumabas, kinalampag pa ang pagsarado ng pinto. Malalim ang pinakawalan niyang paghinga. Kahit gustuhin nila umalis ay hindi nila magawa. Malaki na ang utang nila sa amo buhat sa gastusin niya sa eskwelahan. Kaya kahit matapobre at mababa pa sa lupang tingin nito sa kanila ay tinitiis niya. Nang lumabas ay narinig na ni Lani ang tawag ng amo na si Vera mula sa dining table at doon naabutan nga niya ito kaharap ang mga mayayamang amiga. Lani! Napataas ang mga balikat niya na marinig niya ang sigaw ng amo. Ang kupad naman! Bilisan mo! Nandiyan na po! Nagmamadali siyang lumapit kung nasaan ito. Ipaghanda mo kami ng inumin. Utos si Vera. Opo, mabilis siyang kumilos papunta sa kusina. Bitbit niya ang tray nang bumalik sa sala. Magalang ipinatong ang mga baso sa ibabaw na mesa. Heto po, ma'am. Marahan niyang naituwid ang likod nang makita ang pagsalubong ng dalawang kilay ng amo.
Kinuha nito ang baso. Tumayo at walang abog na isinaboy sa mukha niya ang laman nun. Bakit orange juice? Punas-punas si Lani ang muka. Ma'am, nakita mong may mga bisita ako, di ba? Nasulyapan niya ang mga amiga nitong kaswal at nakangiting nakatingin sa kanya. Ligpitin mo ang mga yan. Naturingan nag-aaral ng abogasya. Simpleng inumin, hindi alam. Narinig niyang anas pa nito. Akma na niyang kukunin ang mga baso nang hagipin nito ang basahan pagkatapos ay ibinato sa kanya. Punasan mo yan! Utos si Vera nang tignan ang natapon na juice sa sahig. Alangan na patingin sila ni sa mga nakangiting ginang na pinanonood lamang siya. Pagkatapos ay nilingan niya ang amo na nagsalita. Ano pang tinutunga-tunganga mo? Punasan mo na yan! Nandudumilat na dugtong nito. Kinuha niya ang basahan bago marahan lumuhod. Tignan niyo yung alila ko na yan. Gagraduate ng pagka-abogado pero taga-kuskus ko lang ng dumi sa pamamahay ko. Pagmamayabang ni Vera, nagtawanan naman ang mga kaharap nitong mga kaibigan. May makukuha bang paggalang ang abogadong nakasuot ng pangtsipay na uniforme? Tanong pa ng isa. Tama ka! At anong gagawin niya sa korte? Sagot ng isa nitong amiga. Magpupunas ng sapatos ng mga kagalang-galang na naroon. Segunda ng natatawa-tawang amo. Ipinagpatuloy ni Lani ang pagpupunas sa sahig kahit na naririnig ang pangmamaliit na iyon. At hindi bagay sa kanya ang formal na sinusuot ng mga yun. Ang bagay sa kanya, ganyan na uniforme dahil isa lang siyang taga-kudkod. Patuloy ni Vera habang katawanan ang mga kaharap. Seryoso siyang tumayo kaya nilinga siya ng mga ito. May uutos pa po ba kayo, ma'am? Oo, meron pa. Pinagkatitigan niya ito. Ang iuutos ko, itigil mo na ang pagiging ilusyonada mo. Dahil sa totoo lang, ilang taon ka nang nagsasay ng panahon at pera sa pag-aaral mo. Wala naman nangyayari. Wala ka rin namang mararating. Tanggapin nyo ng mag-ina na magiging habang buhay kayong taga-silbi. Ngumiti naman sila ni na ipinagtaka ng amo, pati na rin ang mga kasama nito. Diyan po kayo nagkakamali. Makakagraduate ako, makakapasa sa bar exam, at magiging isang abogado. Tumaas ang kiling ni Vera. Ginagampanan ko po ang trabaho ko, at may batas na nagpoprotekta sa aming mga kasambahay. Bukod sa mga legal naming karapatan, katulad nyo, may karapatan din kaming mangarap. Nagkatinginan ang mga natahimik nito mga kaibigan. Pinulat niya ang basahan at kinuha muli ang mga baso. Papalitan ko po ng wine ang inumin niyo. Anya bago tumalikod. Sa lababo ay hinugasan niya ang kamay at nang matapos ay natigilan din siya. Katulad ng madalas ang ginagawa ay hinihingi na lang niya ang lahat ng bigat sa dibdib. Kung tingin ng amo ay mabibigo siya, papatunayan niyang mali ito. Anak, ang ganda-ganda mo. Mula sa salamin ay humarap si Lani sa ina. Kasalukuyan silang nasa kwarto at suot na niya ang simpleng bestida na binili nito para sa pagtatapos niya ngayong araw. Binabati kita, anak. Nagbunga na ang napakahaba mong pag-aaral. Naaninag niya ang mga luha nito. Nay, huwag kayong mag-alala. Magre-review ako na mabuti at ipapasa ko ang bar exam. Pagkatapos kapag naging abogado na ako na po ang bahala sa inyo. Naging garalgal din ang tinig niya. Nakangiti naman tumango si Helen. Hindi niyo na po kailangan magtiis pa rito. Napahinto siya sa pagsasalita nang biglang dumating ang nakahalukip-kip na amo. Ano na naman drama yan? Walang emosyon nitong linta niya. At kanina ko pa kayo hinahanap mga muchacha. Patuloy nito na sumandal sa nakabukas sa pinto. Nakangiting bumaling dito ang kanyang ina. Ma'am, ngayong hapon na po ang graduation ng anak ko. Ano naman sa akin? Napunit ang ngiti ni Helen sa narinig.
Nagtuon ng tingin ng amo sa kanya. Tingin mo, papasa ka sa bar exam ng ganong kadali, Lani? At kung pumasa ka man, umaasa ka talagang may magiging kliyente ang tulad mong iginapang ang pagiging abogado sa pagkukudkod ng inidoro? Natawa ito na sarkastiko. Kayong mag-ina, itigil nyo ng mangarap ng gising. Helen, bakit ba hindi mo magawang isusok yan sa kokote mo na malayong maging abogadong anak mo? Banas itong sinulyapan ang suot na relo. At saka, oras pa ng trabaho mo? Tapos nag-abala ka pa magbihis galing sa ukay-ukay? Patuloy na pangahamak ni Vera. Sumunod ka sa akin, may papalinis ako sa iyo. Dugtong nito nang lumabas. Nag-aalalang nilingan ni Lani ang ina. Anak, pasensya ka na. Alam kong napaka-importante sa iyo ng araw na to. Pero baka hindi kita masasamahan. Mag-resign na po kaya tayo ngayon, Miss Monay. Inabot ng dalagang kamay nito. Maghahanap po agad ako ng trabaho habang nagre-review ako. Dagdag niya. Anak, mas lalo ka lang mahihirapan. Kailangan mo mag-focus sa pagre-review mo. Isa pa, malaki pa ang balanse natin kay Ma'am Vera. Pilit itong ngumiti. Sige na, lumakad ka na. Baka ka mahuli. Susubukan ko sumunod. Isang malungkot na ngiti ang ipinigay ni Lani sa ina na makalabas ang gate. Suot-suot niya ang toga ng magpaalam. Ipinagmamalaki kita, anak. Hindi matatawaran ang ngiti nito sa labi ni hindi niya kaya ipaliwanag kung gaano yung kaganda at punong-puno ng pag-asa. Bago tumalikod ay gumanti siya ng kaway dito at nang marinig asigaw ng amo ay mabilisan nawala sa paningin niyang ina. Doon lang tuluyan tumulo ang kanyang luha. Huwag kayo mag-alala, Nay. Babaguhin ko ang buhay nating dalawa. Kapag naging ganap na ako ng isang abogado, wala nang mga alipusta sa inyo. Pangako niya sa sarili. Nang dumating ang graduation ay hindi naging saksi ang kanyang ina nang tanggapin niya sa stage ang diploma na ilang taong bunga na pag-aaral niya. Matapos noon ay hinarap nila ng ilang buwan ng pagre-review na mag-isa. Parang paghandaan ang parating na bar exam habang ginagampanan din ang trabaho bilang kasambahay. Nay, saan po kayo pupunta? Tanong niya na makita ang paalis na ina. Pinapupunta ako ni Ma'am Vera sa kabilang village, sa bahay ng amiga niya. Pinapatulong ako magligpit sa birthday party. Sandali niyang itinigil ang pagpupunas sa mesa. Bakit biglaan naman po yata? Sinukbit ng ina ang bag bago humarap sa kanya. Susubukan ko makauwi agad para maihatid ka sa pagpupunta mo sa testing center para sa bar exam mo. Heto, pinilit itong inilagay sa palad niya ang perang papel. Panggastos mo. At ang hindi dapat mawala, isang rosaryo ang sinunod nito. Magdasal ka lang. Nakikinig siya. Salamat po, Nay. Maaga kang magising para hindi ka mahuli sa exam, ha? Opo. Halos buong magdamag na hindi nakatulog si Lani dahil sa pagre-review. Kahalo nun ang kaba at sabik sa araw ng bar exam. Na magising ay mabilis siyang kumilos, pero nang hawakan ang doorknob ay natigilan siya. Bakit nakalak? Sunod-sunod niyang inikot ang doorknob. Nagbabahala niyang itinapat ang tenga sa pinto. Nay? Sa halip na ang ina ang marinig, ang paghalakhak ng amo ang naulinigan niya. Inisang hinampas ang pinto. Ma'am Vera, buksan niyo po to! Walang tagabantay ng bahay. Aalis ako. Pero araw po ng bar exam ko ngayon. Naramdaman niyang lumapit ang amo sa likod ng pinto. Kaya nga, nandyan ka. Huwag ka na makigulo sa mayamang kukuha ng bar exam ngayong araw. Diyan ka na lang sa loob at imasteral mo ang pagiging chimay. Pagkatapos sabihin yon ay narinig niya ang palayong yabag nito. Sunod-sunod niyang hinampas ang pinto. Ma'am! Buksan niyo to! Mabilis siyang nagtungo sa bintana nang marinig ang ugong ng sasakyan. Pilit niyang sinilip sa mataas sa bintana ang palabas sa kotse ng amo.
Hindi niyo pwede gawin to! Nagmamadali siyang bumalik sa pinto. Ilang beses na binanggayo ng katawan, umaasang magbubukas, pero hindi yun natinag. Pagod at dahan-dahang napaupo si Lani nang bitawan ang doorknob. Tila naubos na lahat ng kanyang lakas. Sinulyapan niya rin ang suot na relo at ilang minuto na lang magsisimula na ang bar exam na ilang buwan niyang pinaghandaan. Napapikit siya kasabay ng pagtulo ng mga luha. Nang maramdaman ang pag-ikot ng doorknob ay mabilis siyang nagmulat. Lani? Anak? Nay! Nagbukas ang pinto at naroon ang hinihingal na ina. Bilisan mo anak, baka mahuli ka. Nay, bakit po kayo bumalik? Tanong niya habang magaan na pinupunasan nito ang luha sa kanyang pisngi. Alam ko na may balak si ma'am, kaya niya ako pinadala sa bahay ng kaibigan niya. Kaya sige na, kumilos ka na. Salamat po, Nay. Sandali siya nitong niyakap. Galingan mo anak, ipagdadasal kita. Halos hindi tumatapak ang sapatos si Lani sa kalsada kakatakbo. Na may dumaan taxi ay agad siyang sumakay. Kuya, pakibilisan niyo po. Araw ng bar exam ko ngayon. Nagmamadali naman nagmaneho ang driver. Napalinga sa kanya ang lahat ng kapwa niya kukuha ng bar exam nang hingal na hingal siyang huminto sa isang testing center. Tagaktak din ang pawis niya. Kukuha po ka ng bar exam, Anya. You can take your seat. Tugon ng lawyer, professor ng ituro ang Silya. Salamat po. Nakangiti siya naglakad papasok sa loob at na makuupo ay doon lang nakahinga. Desidido niyang hinawakan ng itim na ballpen. Magiging abogado ako, kahit anong mangyari. Pangako niya. Pagkatapos ng 3 buwan ay lumabas na ang resulta ng bar exam at hindi makapaniwala si Lani na naroon sa kauna-unahan ng listahan ng kanyang pangalan. Mangiyak-ngiyak siya nang lapitan ng ina. Nay, nakapasa po ako! Ipinakita niya ang lumang cellphone kung saan naroon ang kuha ng litrato na ipinadala ng kaklase. Totoo ba to? Tumango naman siya. Mahigpit siyang niyapos ito. Pinabati kita anak. Nagbunga lahat ng pagsasakripisyo mo. Para sa inyong lahat ng ito, Nay. At kayo ang tunay na nasakripisyo para sa akin. Anya na magharap sila. Oh, bis ka yata. Kinaumagahan ay hinarang si Lani ng amo bago pa siya personal na makapagpaalam. Saan ang punta mo, Aber? Sunod-sunod na usisan nito. Nakalimutan niyo po yata, ma'am. Day off ko po ngayon at ngayong araw din po ang out-taking ko. Magalang niyang pagbibigay alam. Sarkastikong tumawa si Vera. Ma'am, lumapit si Helen para makiusap sa amo. Ako na po ang bahala sa mga gawaing bahay. Hayaan niyo na pong makapanumpa si Lani. Binalingan siya ng amo. Hindi ka pwedeng umalis. Desisyon nito. Hindi niyo po pwedeng gawin yan. Salungat ni Lani. At bakit hindi? Dahil nasa batas ang araw ng paghinga ng tulad kong kasambahay. Nasa loob ka ng pamamahay ko at ako ang batas dito. Sagot nito. Kung ganon, ngayon po mismo aalis sa kami sa trabaho. Hinarap niya ang ina. Kunin na natin ang mga gamit natin, Nay. At paanong utang nyo? Sinalubong niya ang tingin na galit ng amo. Pwede po tayo magkaroon ng kasunduan. Pwede niyong kaltasan ang huling sahod namin. Kulang pa yon. Kung ganoon, magawa tayo ng isang kasunduan. At petsang mapagkakasunduan natin ang araw na magtatakda ng pagbabayad sa kakulangan pa namin. Hindi ako pamapayag. Napakunot noo si Lani sa naging tugon ng amo. Ang gusto ko bayaran yung utang nyo ng pagpapaalipin para sa akin. Inis siyang umiling. Hindi po pwedeng sinasabi nyo, ma'am. Ayon sa Kasambahay Law Republic Act of 10361, hindi pinapayagan ang debt bondage o pag-alipi sa kasambahay dahil sa mga utang nito. Ibig sabihin, ipinagbabawal ng batas ang utang bilang dahilan para pagmalupitan o pagsamantala ng isang kasambahay. Matapang niyang patuloy. Ha, anong ang pakialam ko sa batas? Bali wala siyang hinarap ng amo. Bahay ko to.
at ako ang masusunod. At tigil-tigilan mo nga yung pinagsasabi mo. Wala akong bilib sa'yo kahit na ikaw pa ang nanguna sa bar exam. Para sa akin, hindi nagbago ang katayuan mo. Panunuya pa nito. Gigil na naikuyo ng dalaga ang mga kamay. Helen, tawag dito habang nasa kanya ang mga mata. Kutkurin mo ang inidoro. Eskobahin ang sahig. Opo, ma'am. Nay, sige na anak. Baka mahuli ka sa seremonya. Pilit itong ngumiti sa kanya. Sa paglabas ng bahay ng amo ay huminto si Lani. Mabigat sa loob niya na maiwan ang ina. Babalikan ko kayo, Nay. Ilalayo ko kayo rito at walang magagawa si Ma'am Vera kapag kinuha ko kayo sa kanya. Bago magsimula ang seremonya ay tinawagan niya ang ina. Nay, makakarating ba kayo? Pasensya ka na anak, hindi pumayag si Ma'am Vera. Alangan na sagot nito. Ipinagmamalaki kita, kahit na wala ako riyan. Rinig niya ang magkahalong tuwa at iyak sa tinig nito. Nay, tanong niya na mawala sa linyang ina. Oh, hello, attorney kasambahay. Tumigas ang mukha ni Lani nang marinig ang sarkastikong boses si Vera. Oras ang trabaho ng nanay mo, kaya bakit mo siya inaabala? Huwag mong aabusuhin ang nanay ko. Matigas niyang banta. At anong gagawin mo? Pangahamon ng amo. Kakasuhan at ipapakulong ko kayo. Hindi ko kayo aatrasan. Huwag mo akong yabangan, Lani. Alam ko kung saan ka galing. Hindi mo makukuha ang paggalang ko. Napapikit na lang siya nang basta nito putulin ang tawag. Attorney Banaag, magsisimula ng oath-taking. Pagbibigay alam sa kanya ni Belinda. Pilit siyang tumango. Sige, susunod na ako. Nang matapos ang seremonya ay tumunog ang cellphone ni Lani at nang makita ang law firm na pinadalhan ng aplikasyon ay nagmamadali niya iyong sinagot. Hello, Attorney Lani Banaag? Ako nga po. This is Attorney Fidela Hernandez of Justicia Law Firm. And I'm just happy to tell you that you're hired. Talaga po? Yes, Attorney Banaag. You can report tomorrow. We will be happy and honored to welcome you in our law firm. Salamat po, Attorney Hernandez. Maluha-luha niyang ibinaba ang cellphone at isang tao lang ang gusto niyang unang makaalam ng magandang balita. Nay! Ilang beses siya nag-doorbell sa bahay ng amo. Nay! Napangiti siya na magbukas yon pero naglaho rin na makita ang mukha ng ina. Anak, kamusta ang oath-taking? Akpang yuyo ko ito nang pigilan niya. Anong nangyari sa mukha niyo? Bakit kayo puro galos? Anak, naputol ang pag-uusap nila na marinig ang parating na boses. Sino ba yung kausap mo riyan, Helen? At ang tagal-tagal mo! Tumalim ang mga mata ni Lani na makita ang amo. Anong ginawa niyo sa nanay ko? Hindi naman ito nakasagot na lalong ikinanginig na lamang niya sa galit. Binalaan ko na kayo. Huwag niyong lalabagin ang batas. At lalo na ang pagbuhatan ng kamay ang nanay ko. Tingin mo natatakot ako sa'yo? Matapang pa rin na tanong ni Vera. Seryoso naman niya sinalubong yon. Huwag kayo sa akin matakot, kundi sa batas. Kakasuhan ko kayo sa ginawa niyo sa nanay ko. Ni hindi nito magawang makangisi. At sisiguraduhin ko, magbabayad kayo sa batas at makukuha namin ang hustisya. Galit na itinaas si Vera ang kamay na agad niyang pinigilang. Mayabang ka na ngayong katulong ka! Sige, magkita tayo sa korte. Hindi ako natatakot sa iyo. Dugtong nito, muntik pa itong mawala ng balanse na magpumiglas sa kanya. Maghanda na kayo na magaling na abogado nyo. Dahil ako nakasambahay ang magiging abogado ng nanay ko. Anya, binalingan ni Lani ang ina. Halina kayo, Nay. Sa isang apartment niya ito dinala at kinamot ang mga sugat. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin, Nay?
Alam ko naman na abala ka sa pagiging abogado mo. Yun na nga po. Alam niyong abogado na ako. Bakit hindi niyo pa sinabi na sinasaktan kayo ni Ma'am Vera? May utang pa tayo sa kanya. Babayaran ko siya, Nay. Ang hindi mababayaran ang pananakit niya sa iyo. Seryoso niya itong hinawakan sa kamay. Sa pagkakataon na ito, ako na naman ang may gagawin para sa inyo, Nay. At hindi ko hahayaan na naging abogado ako pero sarili kong ina, hindi ko mapoprotektahan. Anak, kakasuhan natin siya at ako ang magiging abogado niyo. Kinaumagahan ay bitbit ni Lani ang isang bag, suot ang formal na damit, kasunod niya ang ina nang matanaw ang dating amo kasamang abogado nito. Nagkasalubong sila sa loob ng korte. Kahit anong suot mo, amoy kasambahay ka pa rin. Patotsyada nito. Ngumiti naman siya. Mrs. Tolentino, ang kasambahay na to ang magtuturo ng leksyon sa iyo. Tumaas ang isang kilay nito. At hindi na ako basta kasambahay ngayon. Isa na akong abogado. Ako ang makakaharap ng abogado mo sa korte. Sinulyapan niya ang abogado nito. Hindi natatakot sa iyo si Attorney Alvarez. Nasabi ko na sa kanya na dati kang alila ko. Nanatili ang kanyang ngiti. Sinabi mo rin ba sa kanya na mabigat ang kamay mo? Ni hindi masalubong ng dating amo ang mga mata niya, humakbang siya sa tapat nito bago magsalita. Ang minamaliit mong kasambahay ang siyang magpapakulong sa iyo. Puwisit ka! Tinignan niya ang kamay nitong sasampalin siya. Sige, ituloy mo. Kung gusto mo madagdagan pa ang nakasampang kaso laban sa iyo, ang Article 263 ng Revised Penal Code of Physical Injury at Article 266 ng Revised Penal Code ay parehong kriminal na kaso na may kaugnayan sa pagmamaltrato at pang-aabuso sa kasambahay. Pwede din magresulta sa kasong administratibo ang paglabag mo sa Kasambahay Law o Republic Act No. 10361 kung saan protektado ng batas ang mga karapatan nila. At sa ilalim ng Civil Code ng Pilipinas, ang isang kasambahay ay maaari magsampa ng civil case pero sa actual, moral at exemplary damages. Formal niyang patuloy. Kita niya ang pamumutla ni Vera. Kaya magdasal na kayo. Yun ay kung marunong kayo. Sinulyapan ni Lani ang ina. Halina kayo, Nay. Hinihintay na tayo sa korte. Hinawakan niya ang ina bago nilampasan ang gigil na dating amo. Mrs. Tolentino, hindi niyo sinabi ng abogado na makakaharap natin ay ang top-notcher sa nakaraang bar exam. Ani ng nababahalang lawyer ng ginang. Bakit, Miss Alvarez? Natatakot ka sa kanya? Asik nito. Alila ko lang siya noon, kaya gawin mo ang lahat para mapahiya yung attorney kasambahay na yan. All rise. Anunsyo ng opisyal ng korte. Umalingaw-ngaw ang pagpukpok ng judge ng gavel para simulan ang pagdidinig ng kaso. Hanggang sa oras para magpakilala ang mga abogado, kumpiyansang tumindig si Lani, diretsong tumingin sa judge. Your Honor, members of the court, I'm Attorney Lani Banaag and I represent my mother, Helen Banaag, the complainant in this case. This case is about the alleged mistreatment and abuse of my client who was employed as a house helper by the defendant, Mrs. Vera Tolentino. We will present evidence to show that the defendant subjected our client to physical and emotional abuse and failed to provide her with the basic rights and protections guaranteed by law. Dahan-dahan siyang bumaling sa kabilang silya. Nagtama ang mga mata nila ng dating amo. Ang aking layunin ay hanapin ang katarungan at kompensasyon para sa mga pinsala at pagdurusa na ipinataw sa aking kliyente. Nang maupo si Lani ay sinimulan na ang pandinig. Nagpakita rin siya ng mga kailangang ebidensya. Your Honor, I would like to cross-examine the defendant. Formal na wika niya nang tumayo. Counsel, you have the floor.
pagbibigay sa kanya ng hukom. Mrs. Tolentino, sinabi niyo na may utang sa inyong aking kliyente. Kaya ba sinasaktan niyo siya sa pag-aakalang pag-aari niyo siya? Hindi ko siya sinasaktan. Paninindigan ni Vera. Kinuha niyang litrato ng ina na may ilang pasa at sugat. Kung hindi niyo siya sinaktan, anong nangyari sa kanya? Matanda na siya at lampa. Hindi ko kasalanan na madulas siya sa pamamahay ko. Kung matanda na siya para sa inyo, bakit hindi niyo na lang siya inalis sa trabaho at nakipagkasundo na bayaran na lang ang natitira niyang utang? Hindi nakasagot si Vera. Kitang-kita sa litrato ang pasa at ilang sugat ng aking kliyente. Mula sa mata at mga braso ng dulot ng pagmamaltrato. Desididong bumaling sila ni sa judge. May 25 taon ang kasambahay ang kliyente ko. Karapat-dapat siya mabigyan ng hustisya at pagpapahalaga, Your Honor. May ilang hearing ang lumipas at dumating na ang araw ng hatol sa kaso. Magkahawak ang kamay nila mag-ina kasamang isang rosaryo nang pumasok sa korte. Anak, kinakabahan ako. Ngumiti si Lani. Hindi kayo ang dapat kabahan, Nay. Nasa panig natin ang hustisya. Natigil na sila na makita ang dating amo na hindi niya kakitaan ng pagsisisi at pagpapakumbaba. Ang dami ng araw na nasasayang dahil dito. Kapag hindi niyo napatunayan ang paratang niyo sa akin, malaking kahihiyan ito para sa inyo. Lalo na sa iyo, ilusyonadang abogado. Ngumiti na si Lani. May ilang araw na ang hining. Pero nakakalungkot na wala pa rin kayong natutunan na magandang asal, Mrs. Tolentino. Hindi ako makukulong. Hindi ang katulad mo lang na alila ang sisira sa buhay ko. Pwes, ang batas na ang hahatol sa mga atraso niyo sa amin, sagot niya. Lakas loob na nagpatiuna sa kanila ang dating amo na pumasok sa loob ng korte. Nang dumating ang judge ay sandali silang tumayo at muling umupo na magsalita ito. Matapos ang maingat na pagsusuri sa testimonya at mga ebidensya na ipinakita sa kasong ito, huminto ang judge mula sa ilalim ng salamin at sinulya pa ng akusada na si Vera at ang nasa kabilang panig na si Helen. Higit na higit naman nila ni ang paghinga, unang kaso niya ito bilang isang abogado at ang ina pa ang kailangan niyang bigyan ng hustisya. Sinulyapan niya ang dating amo na mayabang na nakalukip-kip at may ngisi sa labi. Walang makikitang takot ni kaba sa magiging resulta ng pagdinig. Ang korte ay nagpasya na ang nagsasakdal na si Mrs. Vera Tolentino ay hinahatulan ng guilty sa ordered. Nang ihampas ng hukom ang gavel ay naiiyak silang magharap mag-ina. Lani anak, nagawa mo. Nanalo tayo. Bulala si Helen. Nay, niyakap niya ito. Natanaw niya ang dating amo na pinasasan ng mga pulis. Ano ba? Bitawan niyo nga ako! Hindi ako pwedeng makulong dahil sa katulong na abogado na yan! Nagkita sila sa gitna ng korte. Bisit ka talagang katulong ka! Attorney Lani Banaag ang itawag mo sa akin. Seryosong pagtatama niya. Wala ka pa rin bang bilib sa tulad ko? Hindi ka pa rin ba naniniwala na isa na akong abogado kahit nagawa kitang ipakulong? Akma itong susugod ng pigilan ng mga pulis. Siya ang lumapit dito. Hindi mo dapat minamaliit ang mga kasambahay. Bukod sa protektado sila ng batas, hindi mo sila pag-aari o nabili. Tignan mo tayo ngayon. Ikaw ang kriminal at ako na ang abogado. Sinulyapan niya ang pulis. Kunin niyo na po siya, sir. Tara na po, ma'am. Iginiya na ang galit na si Vera na mga polis. Nagyakap naman sila mag-ina. Tapos na, Nay. Simula ngayon, wala na pwedeng umapak ng pagkatao nyo dahil ako nakasambahin noon ang magiging abogado nyo kahit sa anong korte o kahit anong kaso. Ipinagmamalaki kita, Lani, hindi lang bilang mabuting anak, kundi isang mahusay na abogado.
Sinulyapan ni Lani ang korte at doon siya napangiti. Nagbunga na ang lahat ng paghihirap niya. Isa na siyang abogado na may kakayahan magtanggol ng mga naaapi, lalo na ang kanyang ina. Ipinakita ng pinagdaanan niya na walang sino man ang makapagsasabi ng kahihinatnan ng buhay ng isang tao. At dahil buong puso siyang nangarap at naging porsigido, hindi lang ang unang kaso na hinawakan niya ang kanyang nagawang na ipanalo, maging ang takbo ng buhay nilang mag-ina. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli. Paalam!